Ano, kamusta na, Sarah? Ha? Ngayon nakita mo na kung anong kaibahan kapag kayo ay nakulong sa ICC at hindi dito sa Pilipinas. So, nakita nyo naman, hindi nyo magamit yung impluensya ninyo, hindi nyo magamit yung pera, hindi nyo magamit yung mga partido ninyo, hindi mo magamit, hindi mo maasahan yung mga senador mo kasi wala kayong kapangyarihan. Hindi nyo mamamanipula yung isang bagay, no? O yung isang pangyayari. So, kaya wag ka na magtaka, Sarah, kung bakit gusto ng taong bayan, putang ina mo ka, tarantado ka, na makulong kayong lahat ni Bato, ni Bongo sa ICC. Kasi kung diyan kayo sa Pilipinas makukulong, dimuho ka, ha? Sigurado mamanipulahin mo lang, demonyo ka, ha? Kaya siguro ngayon nare-realize nyo na kung bakit gustong gusto ng mga Pilipino na doon kayo sa ICC. Balita ko nga sinubukan yung manipulahin gamit yung pera ninyong ninakaw sa taong bayan, no? Yung pagkakakulong ng ama mong demonyong katulad mong yawa ka doon sa ICC. Pero salamat na lang, dahil iba yung ICC sa bansang ito. Hindi sila nagpapadala sa pera, hindi sila nakukuha sa impluensya o sa mga panloloko o sa mga kartehan ninyo. Galit na galit kayo magkapatid, kayo ni Paulo maging ni Baste, dahil hindi o ni-reject ng ICC yung interim release. Sinasabi ko sa iyo, alam mo ba na buong Pilipinas ang natutuwa, Sarah, na hindi na makakauwi dito kailan pa man yung tatay mong gago, si Raulo, demonyo, jablong katulad mo? Ha? Kahit ako ni anino ng tatay mo, ayaw na namin makita dito sa Pilipinas yan, dahil sinusumpa yan ng mga pinatay niya. Nakita nyo kung ano nangyayari sa lugar ninyo, Sarah? Bunga yan. Yan ay ganti, ganti ng Diyos sa inyo, dahil sa inyong kawalangyang, katarantaduhan, kahayupan, kagaguhan, o sa inyong kawalang respeto, o sa inyong hindi pagiging makatao. Libo-libo ang pinatay ninyo, pati mga batang puslit na walang kamalay-malay, pinapatay ninyong mga hayop kayo. Kaya kulang pa yan. Dapat nga, nung lumindol dyan sa inyo, dapat nga lahat kayong mga Duterte, magmula sa pinakabatang anak ninyo, dapat namatay. Yan ang bagay sa inyo, mga putang ina ninyo mga Duterte. Lalong-lalo ka na, Baste, ha? Yung pagmumukhang adik, pag nag-abot tayo, sasampalin kita na walang kamay-kamay, putang ina mo ka. Lalong-lalo ka na, Paulo Duterte. Ha? May pagalit-galit ka pa, putang ina mo ka. Bugbugin kita dyan na walang walang gamit-gamit na pa at saka kamay, di ba? Ang lakas ninyong kala ninyo kung sino na kayo. Kulang pa nga yan sa ginawa ninyo sa aming mahal na Pangulo kung kami lang masusunod ng mga supporter ng aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gusto nga namin hulihin kayo ng taong bayan itali dun sa sa luneta at sunugin ng buhay Yan ang dapat sa inyo, mga putang ina ninyo. Di ba? Ngayon feeling victim ka. Tapos sasabihin nyo pa, kinidnap yung tatay ko, kinidnap, putang ina mo. Alam mo, nahuhulihin yung tatay mo, pero sinadya mo na dali ng tatay mo sa Hong Kong. Dahil planado mo ang lahat, dahil gusto mong gamitin yung tatay mo para lamang malihis yung usapin tungkol sa pagnanakaw mo sa DepEd, tungkol sa pagnanakaw mo sa confidential fund at intelligence fund sa OBP. Tapos sisisi nyo sa aming mahal na Pangulo? Tarantado ba kayo? Gusto nyo ba talagang maubos ang mga DDS? Ha? Gusto nyo ba? Sa totoo lang, naghihintay lang kami ng signal ng aming mahal na Pangulo. Dahil pag kami talagang hindi nakapagpigil sa inyo, sabi ko sa inyo, baka lugawin namin kayong lahat. Baka walang matirang DDS dito sa Pilipinas. Ha? Kaya umayos-ayos kayo, ha? Lalo na kayong mga DDS, magsiayos kayo. Kung ayaw nyo, pagsasampalin ko kayo isa-isa. Ha? Kung ayaw ninyong, sabi ko nga sa inyo iniiwasan kong dumapo tong kamay ko sa pagmumukha ng iba. Baka pag dumapo to
bumakat tong daliri ko sa pagmumukha ninyo kayong mga DDS. Tigil-tigilan nyo yung paninira sa aming mahal na Pangulo ha, kung ayaw nyo makatikim sa akin. Ha? Alam nyo ba na 99% ng mga Pilipino sa bansang ito mahal na mahal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil totoo, magalang, makatao, makadiyos na sa kanya na lahat, hindi kagaya ng amo ninyo, demonyo, gago, siraulo, baliw, lahat na sa kanya na. Katulad ninyo, mga baliw din na katulad ninyo. Ha? Kaya huwag kayong kumikilos ng hindi namin nagugustuhan. Baka mamaya hindi namin kayo matansya, ewan ko lang sa inyo, ha? Kaya yan ang tandaan ninyo mga DDS, ha? Unang-una, kakampi namin ng pulis at saka mga militar. Kayo, kakampi nyo lang mga NPA at mga rebelde, ha? Kaya magsitigil kayo, ha? Tulad na sinabi ko, ha, lalong-lalo na yung mga DDS na nanggugulo. O tingnan nyo, pinapakulong na namin yung iba sa inyo. O, nasa kulungan na yung iba. Baka mamaya, tulad ng sinabi ko, baka maubos lahat ng DDS sa buong Pilipinas, mapuno yung kulungan. Ayaw naman namin na, baka sabihin nyo, masyado naman kaming abusado. Ha? Kaya konting bait, konting huwag kayong tumulad sa amo ninyong si Sara Duterte. Okay, bumalik tayo kay Sara Duterte. Ngayon, mongoloid ka, anong feeling? Anong feeling? O ano bang nangyari? Anong kinalabasan na? Sa ginawa mong katangahan, akala ninyo, pati ICC madadala ninyo. Siguro, iniisip ni Sara, ay natin, isang kalang natin yung tatay ko kasi gawa na lang natin ng drama. Magaling yung tatay ko magdrama O, magaling niya magdrama. Magaling naman kami magsinungaling. Akala ni Sara, ng tatay yan nila, madadala nila ang ICC. Ano ngayon napala ninyo? Nadala ba ninyo ang ICC? Hindi. Kasi hindi sila kasimbobo ng mga DDS na naluloko lang ninyo, nalalagay ninyo sa bulsa ninyo. Putang ina ninyo. Ha? Yan lang yun. Ganun lang kasimple yun. Mga tanga, mga bobo, mga walang nya, mga walang atay, mga walang balong-balunan, mga walang kaluluwa, mga walang espiritu. Ha? O, kaya Sara, good luck na lang sa'yo. Dahil ang pagkakaalam ko, base sa sinabi ng aming minamahal na Senador Antonio Trillanes, isusunod ka na. Susunod ka na. Pati si Kalbo, pati si Bongo na mukhang manggang napit. Diba? O, good luck na lang sa inyo ha. Bye-bye.